Magandang araw sa inyo mga kapansit. Ngayong araw, magbabahagi ako ng isang kwento. Personal kong karanasan. Hindi ko ito malilimutan dahil ito ay naging bangungot ko sa matagal na panahon. Kahit nga sa mga panahon na ito, kapag naaalala ko, nagbibigay pa rin ito ng takot, kilabot at pangamba sa akin. Sana sa pagkakataon na ito, sa pagbabahagi ko sa inyo, kahit papaano, mabawasan ang dinidibdib ko. Taong 1989, high school student ako niyaan. Siya nga pala, itago mo na lamang ako sa pangalang Jana. Kayo na pong bahala magbilang ng edad ko noon. Basta noong 1989, high school po ako, 4th year. Nagkaroon po ang pamilya ko noon ng problema. Hindi ko na lang babanggitin basta problema po na malaki. Dahilan kung bakit nagpalipat-lipat kami ng tahanan noon. At sa huling pagkakataon, nakalipat kami sa isang lugar sa may Tarlac. Malapit po ito sa may city proper. Dahil po doon, napilitan din po akong magpalipat-lipat ng eskwelahan. At sa katunayan, first year, second year at third year, iba-iba ang eskwelahan ko. Iba-iba ba naman ang lugar namin eh. At buti na lang bago po ako mag 4th year, nakahanap kami ng malilipatan doon sa may Tarlac. Nakahanap din kami ng malilipatan ko na eskwelahan. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, may pagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Kasi gustong gusto ko talaga makapagtapos ng high school eh. Tapos makatungtong ng college. Gusto ko makapag-aral. Makatapos, para naman makaalis na ako sa pamilya ko. Kasi nga puro kaguluhan po ang dinudulot nila sa akin. Pero don't get me wrong, mahal ko ang nanay at tatay ko pati mga kapatid ko. Sadyang magululong po talaga ang pamilya ko. Kasi hindi ko na lang po sasabihin na dahilan. So heto na nga po. Sa paglipat ko po doon sa eskwelahan na iyon, bagong pakikisama na naman. Bagong mga kaklase, bagong mga kaibigan. Buti na lang po, hindi ako mahiyain na tao. At hindi rin po ako yung tao na, alam mo yun, nahihirapan makihalubilo. Extrovert kasi ako na tao. Magaling ako makisama, masayahin, palabiro. Kahit pa iba't ibang tao yung mga nakakasalamuha ko. Ewan ko, nakasanayan ko na lang din siguro. So heto na nga. Sa pagsisimula ng bagong school year, marami po ako nakilala at mga naging kaibigan. At ang pinaka naging kaklose ko po doon ay yung grupo nila Laika, Anika, Donna at Shoni. Mababait naman po silang mga babae. Actually nagustuhan ko nga kaagad yung mga ugali nila kasi halos parehas na parehas kami. Magaling sa studies, magaganda. Tapos active po yung lifestyle nila. Nagjo-jogging, nag-exercise. Tapos alam mo yun, alam mo sila yung mga tinitingala doon sa klase. Kasi bukod sa magaganda at matatalino, magagaling din po silang makisama. Tapos kapag may mga activities na meron sa eskwelahan, sila din po yung nangunguna. Mga clubs, mga competitions. Alam mo yun, talagang competitive sila. Ako pa naman, competitive din po ako. Bukod kasi sa maganda, medyo matalino rin po ako. Gusto ko palaging nasa honor. Kung kaya kong maging top 1, gagawin ko, kaso dahil nga transfer po ako lagi, nahihirapan po ako. Bonus pa na palaging problemado sa bahay. Kaya ako makatungtong lamang ng top 10, masayang masaya na ako. Well, heto na nga. Sa paglipas ng mga panahon, napalapit po ako sa 4 na babae na iyon. Pero sa hindi ko malamang dahilan, meron po akong pakiramdam na parang ginigatekeep pa rin po nila ako. What I mean is parang oo, kinakausap nila ako, kahit papaano madalas ko silang nakakasama, close na rin, pero may something na alam mo yun, kapag nagtitinginan sila, kapag nagsasalita ng mga pabulong, meron silang nililihim sa akin. Para bang may ayaw silang sabihin, para silang may tinatago ganun. Pero sabi ko naman, siguro dahil bago pa nga ako, kasi sa pagkakaalam ko, silang 4 simula grade school, first year, second year, third year magkakakilala na. Talagang magkakaibigan na talaga.
hindi naghihiwa-hiwalay. Ako, sino ba naman? Ilang buwan pa lang nila akong kakikilala. Sabi ko, it takes time din siguro. Wala namang problema Hindi naman ako nagmamadali. At kung ano naman pinapakita nila sa akin, okay na okay lang din naman. Masaya, walang problema. At feeling ko, kaibigan din naman po ang turing nila sa akin. Lumipas pa po ang mga panahon. Siguro kalahati na po ng school year. Katatapos lang po ng second grading. Magta-third grading na po. Nang isang tanghali po, habang nagla-lunch kaming 5, bigla pong nagsalita si Laila. Si Laila po kasi ang masasabi kong pinaka-leader po namin noon. Kumbaga kung anong sabihin niya, sinusunod po namin. Kapag may gagawin kami, dapat oo muna siya. Kumbaga, sa kanya po ang pinaka-final say. Pero lilinawin ko lang po hindi naman po siya yung nakakainis na leader. At honestly, gusto ko nga yung ganun kasi lagi po siyang nagte-take charge. Nagte-take ng responsibility. Kaya ang galing niya. Actually, hinahangaan ko nga siya. So heto na nga. Habang nagla-lunch kami noon, bigla pong nagsalita si Laila. Pero bago yun, nagtinginan muna silang 4. Yung para bang nagtanguan muna, tapos sabay-sabay nagngitian. Jana? Oh, Laila, bakit? Gusto mo pa ng ulam? Eto, meron pa ako, marami to. Hindi yun ang tinutukoy ko. May sasabihin sana kaming 4 Ha? Ano yun? Jana, gusto mo bang sumali sa kapatiran namin? What? Anong kapatiran? Ang gulo nyo, hindi ko kayo magets. Mahirap i-explain pero hindi ka namin pinipilit. Since malapit ka na sa aming 4, gusto ko naming mas maging kalapit pa. Kapatiran. Kadugo. If you want, go to Annika's place later. 8 p.m. Nandun kami. Hindi ka namin pinipilit. Kaso, Jana, sorry to say pero if ever na hindi ka pumunta mamayang gabi, hindi ka na pwedeng lumapit sa amin eventually. What I mean is makakausap mo pa rin naman kami pero hindi ka na namin masyadong kakausapin at alam mo yun, lalayo na kami sa'yo. Gusto ko namin pero kailangan namin to A rules and regulation to ng kapatiran namin. Na dapat yung mga pinapapasok namin sa buhay namin, yung sinasabihan ng mga lihim, talagang kadugo namin. Ang gulo, hindi ko kayo magets. Remember, 8 p.m. Annika's place. Sir Paul, hindi na po nila ako tinugon. Bagkus, niligpit lang po nila ang mga kinakain nila. Tapos, iniwan po nila ako doon sa may kantina. Ako naman gulong-gulo takang-taka. Ano bang pinagsasabi nila? Weird. Anyway, buong maghapon noon hindi nga nila ako pinansin. Kinakausap ko sila pero deadma lang. Actually nakakapiko, nakakainis. Hanggang sa nakauwi na nga po ako. Pag-uwi ko sa bahay, as usual, problema na naman po ang sumalubong sa akin. Diretso lamang sa kwarto na hindi na nga po ako kumain. Habang nakahiga ako sa kwarto ko naiisip ko yung sinabi sa akin ni Laila. What does she mean? Kapatiran? Kadugo? 8 p.m. Annika's house? That kills my curiosity. 7:30. Umalis pa ako sa bahay. Hiniram ko yung motor ng kapatid ko. Nag-drive ako papunta sa bahay ni Annika. Actually, ilang beses na rin po ako nakapunta doon kasi yung bahay nila, madalas ko rin naman pupuntahan. Sila lang po yung hindi nakakapunta sa amin kasi hindi ko naman talaga sila ini-invite. At yun na nga. Pagdating ko sa bahay po ni Annika, medyo naguluhan ako kasi sa unang pagkakataon, wala po doon yung mga magulang niya. Nakabukas naman po ang bahay. Tapos ang weird kasi ang dilim-dilim po. Pagpasok ko nga sa loob, nagulat ako kasi may mga kandila po doon na nakasindi. Mula doon sa hallway papasok sa sala hanggang sa kusina papunta sa taas.
Anika? Laila? Donna? Shoni? Andito na ako. Nasaan kayo? Brownout ba? Pag-akyat ko sa taas, Sir Paul, mas nagulat at mas nagtaka po ako, Sir Paul. Kasi nakita ko po si Laika, Anika, Donna at Shoni. Nakasuot po ng itim na kasuotan. Mahabang manggas, mahabang damit parang kapote, tapos meron din pong hood. Tapos itim na tela po ito. Nagtaka rin po ako doon kasi marami din po silang kasama. At lahat po sila puro kababaihan. Merong may edad, merong kaedara nila, merong mid-20s, 30s, random. Tapos kung tama po ako ng pagkakaalala, siguro mga nasa 20 mahigit po ang bilang nila. Buti nakarating ka, Jana. Maligayang pagdating. Ha? Ang weird. Ano to? Huwag ka magsalita. Sasali ka sa amin, hindi ba? Hindi na po ako nakapagsalita noon nang hilahin na ako ni Anika, Donna at Shoni. Ibinaba po nila yung gamit ko, kung ano-anong dala ko, tapos sinuotan po nila ako ng katulad nila ng kasuotan. Tapos hinawakan po nila ang mga kamay ko. Nag-holding hands po kaming lahat. Circle po. Tapos sa gitna, nandoon po yung parang pinaka namumuno sa kanila. May edad na po ito, siguro mga nasa 40s, ganon. Magandang gabi, mga kadugo. Ngayong gabi ay may bago tayong isasali sa ating samahan. Siya, si Jana. Sa gitna, Sir Paul, meron pong malaking kandila doon. Take note po sa buong kwarto doon sa itaas, may mga nagkalat din pong kandila pero maliliit lang na normal. Pero kakaiba talaga yung kandila na yon. Napakalaki. Dito naman po ako mas nagulat, Sir Paul, kasi habang nagsasalita po yung babae, yung apoy gumagalaw-galaw po, Sir Paul. Sa bawat salita ng babae, gumagalaw-galaw din po ito. Nakakakilabot, nakakatakot. Hanggang sa nagsalita na po nang hindi ko maintindihan salita yung babae na iyon. Para po siyang nagdadasal ng ewan ko. Hindi ko po maintindihan na salita, kakaibang wika yun, na sa totoo lang mas lalong bibigay ng kilabot at takot sa akin. Pinagmasdan ko naman po si Laila, Anika, Donna at Shoni. Nakangiti po silang apat, kagaya na lang po ng ibang mga kababaihan doon, pero iba po yung ngiti na iyon. Ngiti yun na nakakatakot. Ngiti na para ba silang mga baliw. Nakakatakot, nakakakilabot talaga. Gusto kong umalis noon, pilit kong inaalis ang pagkakahawak nila sa kamay ko, pero pahigpit po ito ng pahigpit. Dahil sa totoo lang, ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko noon. Hindi ako halos makahinga. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Ang init, ang lamig, ang sikip sa dibdib, nakakasuka. Pero wala akong magawa, para akong nanghihina, Sir Paul. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang biglang lumaki yung apoy. Yung apoy, Sir Paul, naghugis mukha ito. Mukha na may sungay at nagsasalita ito. Bagong miyembro, bagong dugo. Nang maramdaman ko ang matindi at mahapding init mula doon sa mukhang nag-aapoy, doon na ako natauhan at para bang nagkaroon ako ng lakas, Sir Paul. Nagawa kong makaalis sa pagkakahawak sa akin ni Laika, Anika, Donna at Shoni. Hindi naman nila ako pinigilan, hindi sila umalis doon sa likod. Sigaw lang sila ng sigaw ng pangalan ko, wag daw akong aalis, pero hindi po nila ako pinigilan. Parang may something na humihigop sa kanila para hindi sila makaalis doon. Ako naman, hingal na hingal, pagod na pagod akong bumaba. Actually, nalaglag pa nga ako nung pababa na ako Nagpagulong-gulong ako. Nagkaroon ako noon ng mga pasa. Tapos nagkaroon po ako ng bali sa aking paa. Pero sa totoo lang, hindi ko nga po yun naramdaman noon Grabe yung adrenaline ko noon. Biruin nyo, nakapagmotor pa po ako pa uwi sa bahay. Nagulat nga yung pamilya ko noon Ano raw bang nangyari? Na-aksidente raw ba ako sa pagmumotor? Pero hindi ko sinabi sa kanila kung ano ang nangyari. Sinabi ko na nga lang na yun nga, na-aksidente ako sa motor. Coincidence, Sir Paul. Nung gabi po na iyon na pag-uwi ko,
nag-aalsa balutan po ang pamilya ko. Kagaya ng sabi ko, magulo ang pamilya ko. Ang daming problemang hinaharap. Hindi ko na lang po sasabihin sa inyo guys kung anong problema. Basta, yun po ang naging dahilan para umalis din kami nung gabi na iyon sa may Tarlac. Grabe nga inuna pa namin mag-alsa balutan kaysa ipa-check up ako. Kasi, delikado po ang mga buhay namin. Fast forward Sir Paul, after a week ay nasa Visayas na po kami. Sa relatives po namin. Doon na nga lang din po ako nakapagpa-check up kasi yung kanang paa ko nga po noon namamagana. May bali ang buto. Well anyway, okay lang din naman. Importante, buhay po akong nakaalis doon sa mga classmates ko na mga baliw. Na later on napag-alaman ko, mukhang kabilang sa mga kulto. Kulto na mukhang sumasamba sa apoy na Diyos. Wala na ako nabalitaan sa kanila kasi ang layo-layo ko na nga po eh. Kung ano man ang nangyari sa kanila, bahala na po sila. Basta ako, buhay ako. Kasama ng pamilya ko. Nga pala, after po naming lumipat sa may Visayas, unti-unti na pong umayos yung buhay namin. Thank God. Pero yung sugat sa puso ko, nandito pa rin po. Hanggang sa ngayon. Palagay nyo guys, ano kayang klaseng samahan yun? May ideya ba kayo? Well, anyway, dito na lang po. Again, I'm Jana. Magandang araw Sir Paul. Carlo na lamang po ang itawag nyo sa akin. Nung kabataan po natin, o siguro kahit ngayon, I'm sure, mahilig po tayong magperya. Or kung meron naman siguro nakapunta na ng perya. Ako kasi Sir Paul, yung bata po ako, mahilig po ako magperya. Mag-rides, kumain, mag-food trip, magala-gala lang doon. O di naman kaya maglaro ng mga palaro doon. Pero Sir Paul, dahil din po sa perya, merong nangyaring kakaiba sa akin. Isang karanasan yon na naging dahilan kung bakit kahit kailan, hindi na po ako bumalik sa kahit na anong peryahan. Dahil kasi dito, muntik nang malagay ang sarili ko sa alanganin. Dahil isang gabi kasi noong 2003, inadakip po ako ng mga kulto. At worst, muntik na nila akong may alay sa kabaliwan nila. Sir Paul, sa Pampanga, Arayat po ito nangyari. Hometown ko po yan. Shoutout po sa mga taga-Arayat, Pampanga. Kamusta na po kayo dyan? Maulan pa ba? Mabagyo pa ba? Binabaha pa ba kayo dyan? 2003. Second year high school po ako niyaan. Noong mga panahon po na yan, puro saya lamang po ang inaatupag ko kasama ang mga barkada ko. At alam nyo ba noong mga panahon na yan? Nababalita po sa telebisyon na may mga gumagala daw pong mga kulto-kulto. Nangunguha ng bata, nangunguha ng mga matatanda, at kung anong ginagawa, wala pa pong balita noon. Pero eventually, yung kulto daw na yon, sinasabing sindikato, mga nangunguha daw ng bata para patayin. Tapos kukunan ng laman loob at ibebenta. Well, hindi naman po napatunayan. Parang yun lang po yung pinaka naging conclusion ng mga kapulisan noon. Pero dahil bata nga po ako, kami ng mga kabarkada ko, hindi kami naniniwala sa mga ganyan. Hindi kami natatakot. Sabi namin papalaga namin yung mga yan. Bubugbugin o kaya naman tatakbuhan. Sir Paul, yun ang malaking pagkakamali ko. Akala ko kaya ko na. Akala ko matapang na ako. Hindi pa pala. May perya po noon sa amin kasi malapit na po magpiesta. Ang mga magulang ko po noon, palagi akong sinasabihan na mag-ingat. Huwag magpapagabi. Huwag gagala sa gabi. Huwag kakausap sa mga hindi kakilala at kung ano-ano pang pag-iingat. Pero ako, sige lang po. Ako na pong bahala sa sarili ko. Laki ko na po. Sir Paul, literal naman kasing malaki akong tao eh. Second year high school pa lang po ako. Ang height ko po noon ay nasa 5'7", 5'8" na po.
By the way, ngayon po, 6'3" po ang height ko. So akala ko po noon, matapang na po ako, malakas na po ako, malaki na akong tao. So yun na nga. Nung gabi na iyon, tumakas po ako sa bahay. Akala ng mga magulang ko tulog na ako kasi maaga po kaming pinapatulog noon eh. Ang hindi nila alam, tumakas na po ako. Paglabas ko ng bahay namin, inaabangan na po ako ng mga kabarkada ko. Takbuhan kami noon, papunta ng perya. Saktong-sakto yung pera ko para sa pangkain, pangtaya. Umaasa ko na sana lumago ang pera ko sa mga palaro doon. Pagdating namin doon sa perya, kain muna kami ng lugaw. Paborito kasi namin yung lugaw doon eh. Tapos yan, color game, bato-bato ng piso. At ewan ko, swerte talaga ako sa sugal, Sir Paul. Lagi talaga ako nananalo doon. Nagsimula ang pera ko sa 20 hanggang sa naging 40. Tapos 100. Umabot po ng 500 noong gabi na iyon. Swerte talaga ako noon. Ewan ko ba. Kasi yung swerte ko na yun, Sir Paul, may kapalit. 10 PM. Saglit ng pare, ihilang ako ah. O sige, ingat ka. O sige, dun ka sa likod. Ingat ka dyan ah. Baka makagat yung pututoy mo. May ahas pa naman dyan. Tarantado. Iniwan ko ang mga kaibigan ko doon sa color game. Ako naman, umihi po ako doon sa may likod ng peryahan sa bandang madilim at mapuno at madamo. Habang umiihi ako, Sir Paul, narinig ko na may naglalakad papalapit sa akin. Hindi ko nga lang malingunan kasi baka mamaya mamali ako ng ihi at mabasa ang pantalon ko noon. Oy, sino yan? Naisip ko noon baka tropa ko lang, baka manggugulat lang. Pero maya-maya, nagulat ako na, Oy, sino kayo? Pitawad niyo ako. May kung sino po na humablot sa akin. As in humablot talaga. Sa laki kong yun, nagawa po nila akong mahawakan. Tapos natakban po ang bibig ko ng panyo. Tapos nabuhat po ako sa isang iglap. Yung ari ko nga po noon, Sir Paul, hindi ko pa napapasok sa salawal ko eh. Nakalaylay pa po. Nakakahiya at nakakatawa man. Pero oo, ganun po talaga ang nangyari. Sa bilis po nang nangyari, Sir Paul. Sa bilis ng pangyayari, Sir Paul, nahilo na lamang po ako doon sa naamoy kong pabango doon sa may panyo. Tapos naramdaman ko na lang, binubuhat po nila ako. Tumatakbo sila. Nag-uusap sila pero hindi ko po sila maintindihan. Hanggang sa nawalan na lang po ako ng malay. Sa pagdilat ng aking mga mata, nagulat po ako, Sir Paul, dahil nasa mas liblib pa po ako nakagubatan. Hindi ko alam kung ilang oras ako nawalan ng malay. Basta ang alam ko lang, nakatulog talaga ako noon ng mahimbing. Ang sakit-sakit lang ng ulo ko. Bigla ako nanginig nang makaramdam ng lamig. Nakahubot-hubad kasi ako. Nakabusal ang bibig ko. At nakatali ako sa isang puno doon, Sir Paul. Hindi po ako makagalaw. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Mga ayop ka, sino kayo? Pakawalan niyo ako! Wala akong magawa, Sir Paul. Lahat ng sinabi ko, lahat ng tapang ko, kinain ko. Lalo pa nang makita ko yung mga taong nasa harapan ko. Ang weirdo nila, Sir Paul. Para po silang mga magsasakalang nakasuotan. Tipikal, pambukid. Pero ang nakakatakot sa kanila, may maskara po sila ng baboy. Yung maskara po ng baboy literal, nilagay po nila sa mukha nila. Tapos may tumutulo pa nga pong dugo mula doon eh. Para talagang sariwang-sariwang pagkakakalas pa lang. Tapos nakasuot lang po sila ng abaniko. Tapos nag-uusap po sila, hindi ko maintindihan salita. May mga hawak pa nga po silang itak. Lahat sila mga lalaki. At kung tama ako ng bilang noon, 7 po sila. Nagkakapampangan po sila noon pero yung iba pong salita, hindi ko maintindihan. Parang ibang lingwahe. Pero heto po yung ilan sa mga naintindihan ko. Alay, patay, binata, Diyos, kulto. Yun po. Isa lang po ang naintindihan ko noon. Papatayin nila ako, iaalay nila ako. Kulto ang mga yon. Mukhang sila ata ang tinutukoy ng balita.
yung mga kulto na dumadakip ng mga tao. Takot na takot ako noon, hindi ko alam ang gagawin. Kagaya ng sabi ko sa inyo, nakahubot-hubad po ako noon pero naihipa rin po ako. Iyak ako ng iyak, sigaw ng sigaw, nagkukumawala pero wala akong magawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, hinang-hina ako. Pero maya-maya, habang nag-uusap na para bang nagtatalo yung miyembro ng mga kulto, bigla po ako nakarinig ng mga sigawan. At pamilyar ang mga yon para sa akin dahil kilalang kilala ko sila. Ang mga kabarkada ko. Mga ayub kayo! Tropa namin yan! Amin na si Carlo! Mangyak-ngyak ako lalo noon, Sir Paul, kasi yung mga kabarkada ko dumating. Hinahanap pala nila ako. May mga dala silang 2x2, mga bato at kung ano-ano pa. Ang dami po namin noon, Sir Paul. Siguro mahigit 10 kami o 15 pa nga ata kasi isang basketball team po kami noon eh. Tapos malalaki rin po kami mga binata noon pero may mga maliliit din po. Pero syempre, ang dami namin kumpara sa kanila. 7 lang sila eh. Kahit pa may mga dala silang itak, yung mga kasama ko, may mga dalang 2x2 at mga bato. Dahil po sa pagkabigla nila at dahil nga may mga bato nang tumama sa kanila, nagtakbuhan yung mga kulto. Habang yung iba naman, kinalagan po ako. Pinasuot po sa akin yung damit ko kasi nakita raw po nila yung mga damit ko na nandoon lang din po malapit. Tinulungan po nila ako at binuhat papalayo doon sa lugar na iyon. Napag-alaman ko na 1 oras na raw pala akong nawawala. Tapos yung isa sa mga katropa ko, nakita nga raw po na may humila sa akin habang umiihi ako. Tapos, sinabi niya raw po yun sa mga kabarkada ko. Ngunit nung hanapin daw nila ako, hindi nila matagpuan. At yun, 1 oras na nga raw silang naghahanap doon sa may kagubatan. Nakita raw nila yung mga damit ko at yun na nga raw yung eksenang dinatnan nila. Salamat talaga sa kanila. Utang na loob ko ang buhay ko sa kanila, Sir Paul. Buong buhay ko yung pinagpapasalamat sa kanila. Kaso nga lang, buong buhay din nila akong pinagtitripan at pinagtatawanan. Kitang-kita daw kasing pototoy ko habang naiihi ako sa takot. Well, ako naman, tinatawanan ko na lang yon. Okay lang. Importante, hindi nila ako iniwan at niligtas nila ako. Sir Paul, yung karanasan ko na iyon ay hindi ko po binanggit sa mga magulang ko kasi alam mo naman, papagalitan nila ako. Nakakatakot, nakakahiya. At yung karanasan na iyon ay naging lihim nilang po ng tropa ko. Pero kapag nagkakasama kami sa panahon na ito, nagtatawanan na lamang kami. Kada inuman yan, pinagkikwentuhan namin yan na minsan nadakip ako ng kulto at muntik na pong maialay. Ako po si Martha. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang karanasan namin ng asawa ko. Karanasan na masasabi kong dumurog sa puso namin. Pero nagbigay rin po ng pag-asa at kasiyahan. Pero hindi rin maitatanggi. Ito na po ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay namin. Nangyari po ito sa probinsya ng Pangasinan, kung saan hometown po naming mag-asawa. 1997. 6 na taon na po kaming mag-asawa ng asawa kong si Roberto nito. Sa kasamaang palad po, sa 6 na taon po namin, hindi pa rin po kami makabuo ng anak niya Ana. Kung kani-kanino na po kami lumapit, humingi ng tulong, miski sa mga doktor, pero hindi po kami makabuo. Sobrang depressed, lungkot, at sakit ang pinagdadaanan namin yan. Pangarap kasi talaga naming magkaroon ng anak eh. Pero ang kinaiinis namin, bakit kung sinong handa, may pera, gustong gusto hindi mabigyan. Samantalang yung ibang hindi ginusto, pinapaampun lamang, pinapalaglag, o kaya naman hindi handa, yun yung mga pinagkakalooban. At sa totoo niyan, yan nga rin po ang sumubok sa paniniwala ko sa Diyos. Nagtatanong ako sa Kanya, nagtatampo. Bakit hindi niya ibigay sa akin, sa amin ng asawa ko? Hindi naman kami masasama. Tumutulong kami sa kapwa.
Sa pamilya namin hindi kami nakalimot. Anak lang naman ang hinihiling namin. Pero bakit hindi niya maibigay? Hanggang isang araw, Sir Paul, galing kaming simbahan ng asawa ko. Pero sa totoo lang, hindi ako nandoon para magdasal o magnilay-nilay. Nandoon ako para tignan ang mga pamilyang masasaya. Buo, sama-samang nagsisimba. Sinasabi ko sa Diyos noon na, bakit sila? Binibigyan mo ng anak. Bakit kami hindi? Iyon yung pakay ko. Iyon yung sarkastiko kong sinasabi ng pabulong sa simbahan. Sadyang binabasos ko na talaga noon yung Panginoon. Pasensyahan nyo na. Ganun siguro talaga kapag nasasaktan at nabubulag ng galit. Nang matapos ang misa, lumabas kami ni Roberto. Naglalakad kami noon. Bumili kami ng makakain para sa pag-uwi namin. Kakain na lamang. Linggo kasi noon. Wala kaming pasok pareho. Ngunit nang naglalakad na kami, habang naglalakad kami papalapit doon sa may karinderya, meron ako nakabungguan na isang matanda. Pasensya na ho, manang. Tulungan ko na ho kayo. Tinulungan ko ang matanda na makatayo. Uugod-ugod na ito. Hindi naman siya mukhang pulubi. Sadyang matandang-matanda lang talaga. Salamat, iha. Nang makatayo kaming pareho, tatalikod na sana ako, bigla niya po akong hinawakan. May problema ka. Pagtatampo at galit. May hiling ka na matagal mo nang gustong makuha, ngunit hindi mo makamtan-kamtan. Nangilabot ako sa sinabi ng matanda. Kung anong sinabi niya, siyang nangyayari. Totoo yun. Paano niyo po nalaman? Meron po siyang kinuha sa kanyang bayong at nagulat na lamang ako nang naglabas siya ng isang kahoy na kung ano. Noong una hindi ko pa malaman kung ano yun, pero nang iabot niya ito sa akin, nalaman ko na isa itong figurine. Para bang santo. Tipikal na santo ng pangsimbahan. Diyan ka magdasal ng hinihiling mo. Tutuparin niya yan. Hindi ko na nagawa pang makapagtanong doon sa matanda. Matapos niya kasing iabot yun sa akin, tumalikod na rin ito, sabay naglakad papalayo. Mahal, tara na, halika na. Maubusan tayo ng ulam. Si Roberto po ay nakapila na doon sa may karinderya kasi malapit na lang yun doon. Napalingon ako sa kanya, ngunit pagbaling ko doon sa matanda, bigla na lamang itong nawala. Hawak-hawak ko noon yung misteryosong figurina at naglakad papunta kay Roberto. Nakabili naman po kami ng ulam, nakauwi. Takanta talaga ako sa nangyari. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng matanda. Napakahusay naman niya. Ano kayang klaseng kapangyarihan meron siya? Dinisplay ko lamang sa altar namin yung figurine na iyon. Pagkatapos nagpatuloy sa buhay namin. Lumipas po ang mga araw. Napansin ko po yung figurine doon sa may altar. At naalala ko yung sinabi ng matanda. Magdasal daw ako ng hiling ko doon sa figurine. At sinubukan ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, dasalan po ko ng dasal. Sana kako magkaanak kami ni Roberto. Kahit isa lang kako, lalaki o babae. Lumipas ang 2 buwan. Nagtataka po ako noon kasi mag-iisang buwan na po ako nung hindi dinadatnan. Regular po ako, Sir Paul, ha? Kaya talagang takantaka ako noon, pero sa kabilang banda, bigla po akong kinutuban. Agad akong nagpiti at sa unang pagkakataon, 2 guhit. Nagpiti ako muli. Halos 10 piti ang aking sinubukan at lahat yun, malinaw na 2 guhit. Positibo. Sinabi ko kaagad kay Roberto ang balita. Kinabukasan, nagpa-check up kaagad kami sa doktor. Sir Paul, positibo. Meron pong nabubuong bata sa aking sinapupunan. Tuwang-tuwa naman ako, Sir Paul. At lahat ng yun, talagang pinaniwalaan ko na mula doon sa rebultong ibinigay sa akin ng matanda,
Sinabi ko rin yun sa aking mister at ang sabi niya lang sa akin, kahit saan pa raw galing yun basta natupad na ang isa sa pangarap naming mag-asawa noon, ang mabuntis. Fast forward, Sir Paul. 9 na buwan na po ang tiyan ko noon at sa totoo lang, hirap na hirap ako sa pagbubuntis. Ang laki-laki kasi ng tiyan ko noon. Madalas ako magsuka, mahilo, sumakit ang tiyan, tagiliran, balakang, basta tiniis ko lahat ng yun. Ginusto ko yun, kaya kailangan kong panindigan. Hanggang sa isang gabi, sumapit na po ang aking panganganak. Meron na po ako noong kumadrona. Kumadrona po yun ang baryo namin. Marami na po siyang napaanak, kabilang na doon yung mga kapatid ko at mga pinsan ko. Kaya tiwalang-tiwala po ko sa kanya. At base naman po sa doktor, kung hindi ko kakayanin ng normal na labor, dumiretso lamang daw ako sa ospital dahil hindi naman kalayuan yun sa amin. Sa aking pag-iri, Sir Paul, hirap na hirap ako. Ang sakit-sakit, para bang hindi ko mailabas. Yun na ata ang pinakamatinding sakit na naranasan ko sa buhay ko. Hindi ko na siguro kailangan pang ipaliwanag sa mga nanay dyan. Alam niyo ang sakit na yon. Tiniis ko para sa anak ko. Yun ang pangarap ko. Kaya ire ng ire, piga ng piga, kagat sa tela na nasa aking bibig. Hanggang sa wakas, narinig ko na rin ang iyak ng anak ko. Ngunit, dito po ako nabigla, Sir Paul. Pagkita ko sa itsura ng asawa ko at sa kumadrona, hindi sila nakangiti. Bagkus, takot na takot sila. Pagkita ko sa buhat-buhat ng kumadrona, mas lalo akong nagtaka, kinilabutan at naiyak. Hindi normal na bata ang nasa sinapupunan ko. Diyos ko, iha! Tiyanak ang anak mo! Aswang! Hanggang sa nagulat na lamang kami nung kinagat nung bata ang kamay ng kumadrona. Nabitawan niya ito. Hindi kami makapaniwala dahil pagbagsak ng bata, nakatayo po ito. Uulitin ko ha, kapapanganak ko lang po noon pero nagagawa niyo na pong tumayo. Inatake niya rin po ang asawa ko, kinagat at kinalmot. Pero dahil masyado pa itong maliit, hindi naman ito nakapagbigay ng malalang pinsala. Samantala, tumalon ito sa akin. Sa dibdib ko, nakipagtitigin siya sa akin. Anak ko, anak ko. Akala ko noon ay kakagatin niya ako. Pero nagulat po ako, Sir Paul, nang bigla niya po akong yakapin. At pagkatapos, bigla po siyang tumalon papalabas ng bintana. At mula po noon, hindi ko na po siya nakita pa. Iyak ako ng iyak noon, Sir Paul. Ang anak ko, oo, tiyanak siya, aswang siya sa paningin ng lahat pero para sa akin, anak ko siya. Anak ko siya. Sir Paul, nawala na lang po ako ng malay. Nagising na nga lang po ako noon. Meron na pong albularyo sa tabi ko. Nagdarasal. 4 na araw na raw akong walang malay noon. At base sa kanila, halos magdeliryo ng araw ako noon. Muntik na nga rin daw ako maging aswang. Mukhang napasahan na raw ako ng kaunting aswang noong anak ko. Pero sa tulong araw po ng albularyo at ng kalamansi, bawang, asin at mga dasal, nagbalik daw po ang aking pagkatao. Sinabi naman po ng asawa ko ang lahat. Ang suspecha niya ay yung matandang nagbigay sa amin ng figurin o ribulto. Sinuri naman ito ng albularyo at sa pagsuri naman daw ng albularyo, kumpirmado. Meron daw kapangyarihan ng aswang doon sa figurin. At yun ang naging dahilan ng pagkakaroon ko ng anak na isang aswang. Iyak ako ng iyak, Sir Paul. Napakasakit para sa akin. Dahil oo, aswang siya. Pero anak ko siya. Hindi naging madali sa akin ang lahat. Bumagsak ang katawan ko noon. Pero higit sa lahat, ang damdamin ko mas lalong lumala.
Na-depress ako, halos mabaliw ako, Sir Paul. Nabigyan nga ako ng anak. Pero isang aswang naman. Ang suspetsya ng albularyo noon, aswang yung matandang nakasalubong ko. At nagpunla siya ng kanyang anak doon sa figurine. Tapos, kinailangan niya raw ng taong sisidlan. Sa akin pinalaki. At yun na nga. Siguro daw ay nakilala ako ng anak ko. Dahil sa akin nga siya lumaki. Kaya hindi raw niya ako sinaktan. Kaso ang tunay niya raw talagang anak na kinikilala ay yung matandang aswang na nagbigay sa akin ng figurine. Sir Paul, mula po noon, nagbalik po ako sa Panginoong Diyos. Dasal ako ng dasal na sana maging ayos ako. Bumalik kami sa dati ng asawa ko. Kasi kahit wala naman kaming anak, masaya kami. Noong mga panahon kasi na yun, para bang nawawala na yung pagmamahal sa aming dalawa eh. Nawawala na yung spark. Yung mga ngiti eh. Nabubuhay na lang kami para sa sarili namin. Pero Sir Paul, isang araw, isang balita ang gumulat sa amin. Buntis na naman ako. Ang una po naming kinonsulta noon ay yung albularyo na kakilala namin. At sa awa po ng Diyos, sa mga dasal ko, normal na raw ito. Tao na raw ito. Mula ito sa asawa ko at sa akin. Sir Paul, dito ko po napatunayan na dapat tama po ang pagdadasalan mo, ang ating may kapal. O kung sino man ang pinaniniwalaan yung Diyos, basta alam yung tama ito o mabuti. Wala po ito sa kung anong relihiyon. Kung anong alam nyong wala kayong ginagawang masama, mabuti kayo. Wala kayong tinatapakan na tao. May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. May kanya-kanya tayong sinasamba. Basta tama ang iyong dinadasalan. Tama ang magiging buhay mo. Sir Paul, nagkaanak pa po ako ng 5. Sa madaling sabi, 6 po ang naging anak ko. Healthy po silang lahat at ngayon may mga profesional na at may nag-aaral pa samantalang kami po ng asawa ko. Heto, magkasama pa rin, may mga edad na. Pero Sir Paul, para po sa akin, hindi lang po 6 ang anak ko. Bagos, 7 po ito. Aswang man siya, tiyanak man siya, mahal ko siya dahil anak ko siya. At kung nasaan man siya, ang tanging hiling ko, anak ko, sana'y nasa maayos kang kalagayan. Hanggang dito na lamang po. Salamat po. Hay nako, kailan kaya ako magkakaroon ng jowa? Sana naman sa pagmulat ng aking mga mata, magka-jowa na ako. Sir Paul, hindi ko malamang dahilan. Napadasal na lang po ako ng ganyan. Nung nasa bus po ako 1 beses, nung papunta po ako ng Pasay, galing po akong Cavite. Nasa bus po ako niyaan papunta po ng trabaho. Antok na antok ako noon kasi 4:00 pa lang po ng madaling araw. Kailangan ko makarating ng Pasay kasi Mandaluyong pa po ako eh. Noong mga time kasi na yan, iinggit po ako. Yung mga kapatid ko, yung mga best friends ko, may mga jowa na samantalang ako. Ayun, single pa rin. Tataka nga ako noon kasi maganda naman ako. May trabaho naman ako. Hindi rin naman siguro ako masama. Mabait nga ako, sabi nila eh. Ang pinagtataka ko, bakit walang nanliligaw sa akin? Ano bang mali eh? Ano bang meron? Bakit wala pa rin akong jowa? Hi Sir Paul, my name is Joanna. 2000 po, nangyari ang weird experience ko na ito. Depressed ako noon kasi naiinggit nga ako sa mga tao sa paligid ko na may mga jowa. Meron sila mga boyfriend at girlfriend at ako sa mga gatherings, lagi na lang po ako mag-isa at laging tinatanong ng mga
toksikong kapamilya, kaibigan. Joanna, kailan ka ba magkakajowa? Joanna, oh, mag-aasawa ka na ba? Kailan? Imbitahan mo kami, ha? Joanna, etong pinsan mo, 2 ng anak, ikaw, kailan ka magkakaroon? Siguro naman sa mga single dyan, naririndi rin kayo sa mga ganyan tanong lalo na kapag mga nasa mid-20s, early 30s, ganyang stage ba? Siguro gets niyo ako. Well, anyway, heto na nga. Napadasal nga po ko noon sa hindi ko po malamang dahilan bago po ako pumikit. At sa pagmulat ng aking mga mata, nasa Pasay na po ako. Naririnig ko na kasing konduktor na babaan ng araw. Bumaba naman po ako, Sir Paul. Siksikan. Ganun talaga, sanay naman po ako eh. Araw-araw na biyahe yan, Cavite to Mandaluyong. Well, yun na nga. Sa pagbaba ko po sa bus, natalisod po ako. Sisemplang po ako tatama ang mukha ko sa simento. Pero nagulat na lamang ako noon, Sir Paul, dahil doon po sa may tapat ng bus, sa may pinto, bigla pong may sumalos sa akin. Pagkita ko sa kanya, gwapo, poging-pogi, tall, dark and handsome. Kilala niyo si Donnie Pangilinan? Ganon na ganon ang itsura niya. Naku, salamat kuya. Salamat talaga. Nakuntik na ako. Miss, mag-iingat ka ha. Delikado. Salamat. Thank you. Sige. Wala na ako. Matapos niya akong alalayan na makatayo, umalis na rin po siya. Sayang nga lang hindi ko nakuha yung name niya. Hinayang na hinayang ako noon. Dasal ako ng dasal na sana magkaroon ng jowa, pero kapag may mga ganung pagkakataon ang bagal-bagal ko. Ay. So heto na nga, Sir Paul. Nang makarating ako sa opisina namin, medyo na late po ako ng 5 minuto. As usual, nasermonan ako noon ng manager ko. Okay lang, sanay na naman ako. Actually, kami lahat doon. Masungit kasi yung manager ko, pero lahat ng bad trip ko noong umaga na iyon ay nawala nang makita ko kung sino ang nasa tabi ko. What I mean is, yung tabing cubicle ko. Yung tabing cubicle ko kasi, 2 weeks na pong walang gumagamit. Nag-resign kasi yung isa sa mga katrabaho namin. At pagkita ko sa kanya, oh, ikaw? Ikaw? Ikaw yung bago namin katrabaho? What a small world, miss. Hindi pa tayo nagkasabay kanina. J-Mark po ang pangalan niya, Sir Paul. And as usual, hulog ang panty ko sa kanya. Sabi ko noon sa sarili ko, hinding-hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Babakuran ko na siya, day. Pasensyahan na lang. Lumipas po ang mga araw, Sir Paul, ay nagkakamabutihan kami ni J-Mark. Napapansin na rin yun ng mga ka-office mate ko. At lahat sila supportive naman po sa akin kasi nga, ako na lang po ang single doon sa amin. At lahat sila sinasabihan ako ngayon nga, magjowa na. At dumating ng araw yung tamang tao para sa akin. Pero Sir Paul, lumipas po ang 2 buwan. Dito gumuho ang puso ko. Dahil nagtapat po ko sa kanya. At meron po akong nalaman na isang bagay. Sorry Joanna. Hindi kita pwedeng magustuhan. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Sa totoo niyan gusto kita. May pagtingin ako sa iyo pero hindi ako nagpunta dito sa Maynila para diyan. Nandito ako para magtago ng ilang buwan. Honestly, magre-resign na rin ako kasi pabalik na rin ako ng probinsya. Bakit? Sa'yo ko lang sasabihin to since mahal kita. At dahil nagtapat ka na rin sa akin, deserve mong malaman ang katotohanan. Joanna, aswang ako. Nagulat ako noon, Sir Paul. Nasa hallway kami noon, sa gilid ng hagdan. Sulok, walang ibang nakakakita. Office hours kasi noon. Nagulat ako nang makita ko siyang magbago ng mukha.
Bahagya lang po, kumulubot ang itsura niya. Namula ang kanyang mata, kung anong itsura ng aswang. Pero hindi po nagtuloy sa mas malala pang kapangitan dahil pinigilan niya ito. Gustuhin man kitang mahalin, Joanna, pero hindi pwede. Malalagay sa alanganin ang buhay mo. Maaari kang mamatay. Pero who knows, malay mo balang araw. Magkrus ulit ang mga landas natin. Malay mo, pwede na. Pero sa ngayon hindi pwede. Broken-hearted na naman ang lola nyo. Grabe, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Pero hindi naman totally dininig. Actually parang sinampal pa rin niya ako na, Joanna, hindi ka pwedeng magjowa. 2 weeks after noong revelation na iyon, nag-resign nga po si Jemark. At sa totoo lang, nagpaalam po siya sa akin noon ng maayos. Humingi siya ng patawad at ako naman. Sa totoo lang, hindi po ako nakaramdam ng takot sa kanya. Bagkus naiintindihan ko siya. And to the fact na inamin niya rin na mahal niya ako malaking bagay na rin para sa akin yun. Kaso, sinabi niya rin sa akin na delikado nga raw ang buhay ko kasi marami raw aswang na humahabol sa kanya. At kung anong dahilan, pinili niya pong hindi na po sabihin sa akin yun. Ngayon, Sir Paul, matandang dalaga ang lola niyo. Nag-aalaga ng mga aso. Ewan ko, may mga nanligaw naman po sa akin pero hindi ko sila bet Wala kaysa naman ipilit ko ang gusto ko, di ba? Siguro hinihintay ko lang talaga si Jemark. Jemark, babalik ka pa ba? Ay nako. Anyway, Sir Paul, it's nice na at last naipadala ko na rin po itong kwento. Sana nga lang, mapili po ninyo. Isa po akong avid fan ninyo. Keep it up. Sana po dumami ulit ang mga videos nyo. Dito lang po ako lagi, tahimik na sumusuporta. Salamat po.